So ito po, mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan. So ngayon mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol dito, no, sa USV na hawak ni Cathy Binag, no? Actually mga kababayan, noon ko pa ito hinamon si Cathy Binag na kung talagang totoo ang kanyang hawak na USB na may laman ng video ng pagkukokain, pagsasyabu, pagdudroga or pagpupulburo ni PBBM ay dapat nilabas na niya. Kasi mga kababayan, ang sabi niya, hindi daw niya mailabas-labas itong USB kasi nga daw kapalit daw dito buhay niya, buhay ng pamilya niya. So kung ano daw ang mangyari sa sarili niya at sa pamilya niya ay tutulungan ba daw siya. So ngayon mga kababayan, eto na nga, no? Ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan, Ma'am Anita Hapon, hello po. So, ito, ipakita na natin mga kababayan itong USB. Ayan, ako po mga kababayan. Nasaan na ba yun? USB. Ako, hawak na nga nila mga kababayan. Ito po, mga kababayan. Ayan po ay hawak na po ni Cathy Binag, no? At saka tinaas na nga ng isang attorney or isang abogado itong USB na nakabalot, no, na isang plastic na di natin alam kung ilang USB yan. Siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 USB yata yan, no? Or 9. No, di natin alam. So yan po mga kababayan ay pinost mismo ni Sir Engineer Berto. Oy, Engineer Berto, no? May kalab shoutout sa inyo dyan, mga kakamping. Ayan, at sa loyalista, hello po sa inyong lahat. So yan po mga kababayan ay ipinakita na po ni Cathy Binag, no, na meron po siyang hawak dyan na USB. Ayan, so ito po, isa-isahin natin. Ayan, hawak po niya ang USB. Kaso mga kababayan, nakalimutan yata niyang mag-Rexona kasi ang basa ng kilikili niya. Natatawa ako mga kababayan, no? Hawak ni Cathy Binag ang USB kaso nakalimutan niya, basa ang kilikili. Hala, Ginoo ko, tabang. Naku, Cathy Binag, huwag ka magalit sa akin. Nakita ko lang. May evidence, oh. Ay, nako, Diyos ko. So, yun nga po, mga kababayan. Kasi, dito nga, mga kababayan, ang sabi nga mismo ng vlogger nilang si Banat Bay, na nasa mga USB daw ang video ni PBBM na pag-aadik. Oo, kasi actually mga kababayan, ano nga ba yung mga grounds dito sa kanilang third impeachment complaint? Kasali na dyan, mga kababayan, ang ano ba ang mga grounds doon? Yung hindi pag-veto sa 23, 24, 25, 26 na program appropriation or yung GAA. Tapos mga kababayan, bukod doon ay yung pagtanggap daw ng kickback. Pangatlo, yung pagiging addict, pagdodroga ni President Marcos. At yung pang-apat, no, yung tawag dito, corruption, no? Corruption. So ngayon mga kababayan, isa na dyan sa sinabi nga mismo ni Banat Bay, no, actually hindi ko na ipakita sa inyo mga kababayan, pero pakinggan na lang po natin kung ano ang sinabi ni Banat Bay, na yung paggamit daw or video ng gumagamit si PBBM ay kasama daw sa USB na hawak ni Cathy Binag. So ito po mga kababayan, hindi ko ipakita sa inyo si Banat Bay kasi pangit. Oo, iparinig ko na lang yung kanyang boses. Ito. Attorney Manny, meron itong laman na mga exclusive video statements ng mga exclusive witnesses. Napaka-excited. Kasama po natin via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor. Pero wait, tama, bago yan. Oh, Yan naman sa TV, ba't parang ang payat-payat mo na? ako? Oo. Ay, ganun talaga. Bakit? Kailangan po, in love kayo. Ito mga Yung ikaw pala, what a revelation! Mas meron ka lang sa mga eh. Tapos na kailangan nilihin ng paano? abugapat. Kung yan ba ay Actually mga kababayan ipasilip ko lang po sa inyo, ito po siya. Ayan, si Harold Respicio ang nagsabi at saka tinanong siya ni Dada.
Pero i-continue ko kasi yung unang nagtanong sa kanya kasi si Ngungo. Ngungo na nga, nahihirapan na tayo makinig, no? Baka makaihihi na naman tayo sa kakatawan dito. So i-continue natin kasi ang topic natin dito yung laman ng USB, hindi yung usaping pang Chinese. So ito, continue natin. Yung Pangulo na siya ang pasimuno ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Pero nung Huwebes, kailangan kong padaliin kasi nung Lunes, merong napakabulok na impeachment complaint na final. Ipagko-convene na yung Congress from their break sa Monday. At kapag na-refer na ito sa Committee on Justice, barred na mag-file ng mga susunod na impeachment complaint within 1 year. Yun ang nakalagay sa Constitution, kaya dapat i-file kagad. Mahalaga po na ang ma-file na impeachment complaint ay yung substantive, yung pinaghandaan ng pinakamatatalino mga politiko at abogado sa Pilipinas. Ayan Ang na. kasama ko dito yung number 1 political lawyer, Mr. Ferdinand Topacio. Kasama ko yung mga may track record na dito, Attorney Mike Luna. Manny Luna. Siya yung Yan. successful impeacher ni Commissioner Comelec dati na si Mr. Bautista. Andito rin yung endorser sa ERAP impeachment na si Mike Defensor. At yung instrumental sa pagtanggal kay ERAP noon, si Chavit. Halo-halo kaming lahat. Ito po ay impeachment ng taong bayan. Hindi ito impeachment ng iisang kulay lamang. Kung maiisip ninyo, si Atty. Harold Respicio ay independent simula nung umpisa hanggang ngayon. Mahalaga na ipakita natin sa taong bayan na ito ang pinakamagandang impeachment team at impeachment complaint na inassemble. Kaya dapat tinanggap ito nung Thursday. Kaso nga lang, said daw, yung SOCGEN, nasa Taiwan daw. Alam niyo mga kababayan, kung si Kiko Barsaga Meow Meow, si Libiste Aw Aw, ito siya sa Bisaya Gangis. Alam niyo yung kuliglig? Kung si Kiko Meow Meow, si Libiste Aw Aw, siya kuliglig. Ang sakit sa tainga. So, madam, ano nyo ba na stymie yung mga maayos na impeachment complaint? Natatakot ba kayo? Attorney, meron lang akong itatanong sa inyo dun sa proseso. So, yung impeachment complaint nyo, alam natin, di ba, yung second sa Makabayan Blanc, yung una, yung basurang impeachment complaint, at yung pangatlo, yung sa inyo. Would you consider that as the third impeachment complaint o hindi pa until na ibigay pa sa sa ating Committee on Justice? Sabihin na natin third attempt na impeachment complaint. Yung second and third, hindi tinanggap. Bakit ang tinanggap lang nila ay yung walang kwenta? Kasi kung walang kwenta yung tinanggap nila, yun ang i-proceed nila sa Committee on Justice, malamang Kapwa DDS nyo yun eh. Bakit hindi ba DDS yun? Si Attorney Jesus? Andres de Jesus de ang tawag doon? Andre de Jesus? So ngayon mga kababayan, yun nga ang sabi dito na ang laman daw ng USB na ipinakita nga ni Kati Binag, ayan po mga kababayan, ay ito daw yung USB na kung saan ay nandito yung pagdodroga. Ito po mga kababayan. USB ni Cathy, USB ni Attorney Manny, meron itong laman na mga exclusive video statements ng mga exclusive witnesses. Napaka-excited. Kasama po natin via Zoom. Ayan mga kababayan, narinig nyo na yung USB ni Cathy, yung USB ni ganito, ni ganyan, ni ganon. So, may laman daw itong mga video, exclusive, especially yung mga witness daw, naku sana hindi AI yan. Kasi bakit mga kababayan, yan pa naman ang rason kung bakit tumakbo si Harry Roque dahil sa AI. Diba? Naku mga kababayan, oo, Diyos ko. Ayan, ako, delikado ito. Sa totoo lang mga kababayan, kung magpakabobo itong mga senador at kongresista at maniwala sila doon sa ilabas na video, naku mga kababayan, pagkakaalam ko pa naman, 6 na video nilabas nila, ang isa may 5 pa. Kung naalala ninyo mga kababayan, 6 na video daw yan. Sinabi yan ni Harry Roque nung unang punta ni Sara, ni Robin, kasama si Roque doon sa The Hague, itong ikinulong si Digong noong March 12. So 'di ba, ura-urada after a week sumunod sila doon kasama si Robin, si Sara, si Harry Roque. At yun nga ay sinabi ni Harry Roque, kasama niya si Maharlika at the time doon sa The Hague, na 6 na USB daw yan, 6 na video daw yan. Ang problema mga kababayan, na ilabas na nila ng isa doon sa, di ko alam kung saan nila nilabas yun, sa Amerika ba yun or sa Canada.
no, yung video na gumanon ta sumandal sa salamin si PBBM. So ngayon may 5 pa daw yan, no, at galing mismo pinapaayos daw nila sa mismong IT or technician, no, na para clear daw, no, at pinagawa daw nila. So sa madaling salita, editing na yon, ini-edit na yon, mga kababayan. Kasi kung talagang ang video na yan ay totoo, 'di ba? Hindi mo dapat yan ipaayos. Yeah? Kasi once na ipaayos mo yan, editing ang tawag dyan, no? Kung ang video mo ay malabo, tapos bigla mong pina-cleared, pina-colored, no? Ibig sabihin, inedit na yan, no? Manufactured evidence ang tawag doon, manufactured video or AI sa madaling salita. So ngayon mga kababayan, no, marami kasi mga kababayan lalong-lalo na sa AI, kahit ako, pwede akong gumawa na sabihin ko sa AI, make this woman crazy, mag-iiba po ang hitsura, lalo pag sa AI nyo. Maraming ganyan mga kababayan, no? Maraming ganyan. Maraming ganyang style na halimbawa, pupunta ka sa AI, no, sa website. Ngayon i-type mo doon, ilabas mo yung mukha ni Amy, sabihin mo, make this image tawag doon, mahaba ang baba. Hahaba yung baba niya. Totoo yan mga kababayan, napansin nyo ba dyan sa mga thumbnail ko? No, na minsan may umiiyak, may nagagalit, may ganun, lumalaki ang mata. Ganun ang ginawa ko. Ito, example ko sa inyo mga kababayan, ipakita natin. Dito tayo sa isa nating wait lang mga kababayan, nasaan na ba yun? Ito kita ninyo mga kababayan, ipakita ko. Mabilis po mga kababayan. Punta ka sa ChatGPT, tapos ang gawin mo, eto, katulad nyan, si Digong, ayan si Digong, sabi ko, make this image man long hair and lonely. Ayan. So ang sabi ko, make this image man long hair and lonely. So ang lumabas, ayan na siya mga kababayan. Ayan agad ang lumabas. Humaba ang buhok, tapos malungkot siya. 'Di ba? So yan po mga kababayan, ang katotohanan. Ang AI kasi ngayon, no? Ayan si Digong, sabi ko, make this image man long hair and lonely. So ang lumabas, ayon, lonely, Mr. Lonely. So yan po mga kababayan ang nagagawa po ng AI. No, pwede nating lagyan mahaba ang buhok tapos malungkot si Digong. So ngayon mga kababayan, may possibility na itong mga ipapasa nilang evidence di umano, may mga testigo, yan, may mga AI, kemerot keme. So alam niyo na. At saka mga kababayan, ganito po yan. Kung talagang matagal na nilang hawak yan, no? Kung matagal na nila, sa totoo Sir Kenry, totoo yon. Kahit lumang picture na yung black and white, pwede mong i-type doon tapos sabihin mo, gawin mo tong modern picture. Lalabas siya modern picture. Biruin nyo nga mga kababayan picture ng pamilya ninyo hiwa-hiwalay tapos sabihin mo, make this image na one big happy family. So lahat yun magdidikit-dikit tapos nagkakaroon ng katawan tapos ayan yung group picture na sila tapos ang paligid sabihin mo, make this background mansion. Nasa harap sila, nasa likod nila mansion tapos buong pamilya na sila. Ganon ang AI mga kababayan. No? Katulad niyan, kung gusto niyo magpagawa ng family picture na ilagay ninyo sa frame sa bahay ninyo, i-send niyo lang yung ipunin ninyo yung isa-isang mukha ng mga kapatid ninyo, nanay ninyo, tatay ninyo, anak ninyo, tapos i-edit mo, ilagay mo sa AI, tapos si AI na ang bahala niyan, magbuo. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Kahit mga old picture, yung mga anak nyo, mga baby pa noon, sabihin mo, this is from noon hanggang ngayon, ilalabas yung, gagawa siya ng video niyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga basta-bastang mapaniwalaan yan pagdating sa Kongreso at sa Senado kasi may mga expert din po, no, dyan sa Senado at sa Kongreso. Maliban na lang kung yung mga expert ay nababayaran. Di ba? So ngayon mga kababayan, yun ang style ngayon. So ito nga sa akin mga kababayan, bakit ngayon nyo lang yan nilabas na kung saan di dapat noon pa si PBBM na impeach? 'Di ba? Ma'am Purita Lazaga, hello po, salamat. 'Di ba? Kasi kung tutuusin na ganito, sabi ko nga noon, kung totoong may hawak, 'di ba? Kung totoong may hawak na video na nagsasyabo, nagdodroga si PBBM, edi sana nung
tumunog itong issue na magkakaroon ng warrant si Digong, nilabas nyo na dapat yan. Kasi bakit? Opo, Ma'am Maria Pipalisok, ikaw po yata. Noon nyo pa dapat nilabas yan para kung saan si PBBM noon matanggal pagka-presidente, si Digong hindi makukulong. Bakit hindi nyo ginamit yung USB na yan para ang taong bayan ang maghusga na makita nila si PBBM, no? Para hindi si Digong mapirmahan ng Malacanang ang kanyang warrant at hindi siya mapunta sa dahig. 'Di ba? Ganun dapat 'yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko noon, kung talagang merong video, 'di ba? Kung talagang totoo 'yan, di sana si Digong hindi sana humantong na makulong siya sa ICC ngayon. Kung inilabas niyo 'yan, di sana si Sara ang presidente. Sana si BBM ligwak na. Di sana hindi pipirmahan ni Sara yung warrant na galing sa ICC together with the Interpol. Kasi ang presidente lang naman ang bukod tanging makapagdesisyon niyan kung aprubahan ba niya na papasukin ng Interpol at tanggapin ang warrant mula sa ICC para aristuhin si Digong. Di sana nilabas nyo na yan noon pa. Nung kasagsagan na sinabi ni Digong na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag tang nating presidente. Yun dapat sa maisog rally sa Davao. Di dapat nilabas nyo na yan. Di sana hindi makulong yung lolo ninyo. Ang problema, ba't hindi nyo nilabas? Diba? Di ngayon, nakulongers. Diba? Di sana nilabas nyo yan noon pa. Kasi bakit? Kung nilabas nyo yan noon, hindi sana aabot at hahantong si Digong na makulong. Diba? Kasi bakit? Ulitin ko, kung nilabas ninyo yung droga video na yan, di sana ngayon si PBBM ma-expelled yan, matanggal yan, mapetisyonan yan, matatanggal kasi bawal po talaga yan, mga kababayan, na meron pinuno ng Pilipinas na nagaganon. Di sana kung nilabas niyo yan noon habang nangangampanya kayo nung election, ang midterm election ng 2025, di sana si Digong pag-uwi ng Hong Kong, hindi sana maaresto kasi si Sara ng presidente. Bakit hindi nyo nilabas yan? Tapos ngayon, tsaka nyo ilabas kasi impeachment na. Wala na. Walang kwenta yan. Mga kababayan, di sana nilabas nyo yan. Bakit puro lang kayo sa sukmid-sukmid? Alam nyo, ang bilis-bilis lang ilabas nyo yan. I-content ko yan. Kalat yan. Take note, hindi lang ako yung vlogger. Do you think yun lang kay Aimee, kahit nagkangiwi-ngiwi siya sa stage ng Iglesia ni Cristo Rally, kumalat nga yung buong mundo eh. Yan pa kayang video? Sa tingin nyo si PBBM hindi matanggal kung legit, authentic yung video na yan? 'Di ba? Di sana si Digong hindi mahantong ngayon, hindi makukulong. 'Di ba? Di sana buhay na buhay si Digong ngayon sa kakapintanil. 'Di ba? Bakit ngayon lang? Sinong maniniwala? Sa bagay, kapag didiis nga naman, bobo. 'Di ba? At saka take note, mga kababayan, yung pagkakulong ni Digong, hindi yun kagustuhan ni Marcos, kagustuhan ng anak niya yun. Yung pagkakulong ni Digong, hindi kagustuhan ng ICC yun, hindi kagustuhan ni Marcos. Kagustuhan ng anak niya yun. Kasi bakit? Ilang lawyers na ang nagsabi na wag siyang umuwi. Pero anong sabi ng anak? Pinilit na umuwi kasi hindi daw totoo. Anong nangyari? Natiklo. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan. 'Di ba? Susunod, mga kababayan, eto na nga. Diyos mio, Marimar. So eto, yung sunod nating pag-uusapan. Mga kababayan, tapos na tayo dyan sa ni PBBM na video daw, di umano. Kung totoong video yan, di sana si Harry Roque hindi nagtago ngayon sa Vienna, Austria. 'Di ba? Kung totoong video yan, bakit nagtago si Harry Roque? Bakit ayaw umuwi? 'Di ba isa sa rason yan kaya nagkaroon siya ng warrant dahil sa ginawa niyang paglabas ng video? Ganon yun, mga kababayan. Ito ang basihan ninyo. Kung totoo ang video na yan, di sana si Harry Roque hindi magtago. Bakit si Harry Roque hindi uuwi? 'Di ba? Kung talagang totoo 'yan at may paninindigan at kung talagang legit 'yan or authentic, 'di ba? Bakit si Roque ayaw umuwi?
kung tama. Kasi isa sa rason niya na kung bakit si Harry Roque ay tumakbo. Kasi kinasuhan siya dahil sa paglabas niya ng peking video. 'Di ba? Kaya nga siya nadidisbar dyan eh. Yeah? Kasi naglabas siya ng peking video.